po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. Sa oras pong ito, maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang aming pupurihin, sasambahin, Lord God, sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Maraming pong salamat sa oras pong ito, Panginoon. Ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming pasasalamatan, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin sa aming mga buhay, O Lord God. At dinedeklaraan po namin, O Diyos, ang victory sa oras pong ito. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, tanggapin mo po ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat. And we declare, Lord God, lahat ng aming mga gagawin na ngayon, O Diyos, ay victory na nga po, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Maraming pong salamat sa iyo, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. King! Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Kami magbababad sa iyo, Panginoon! Takot ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasabay. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasabahin ang pangalan mo.
Patuloy, Panginoon, Ikaw ay tapat sa aming buhay. Kahit na may problema, Panginoon, kayang-kaya namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, panghahawakan. Tatayuan ang pangako mo, Panginoon, na palagi ka naming kasama sa kahit anumang sitwasyon, kahit anumang problema, Panginoon, ang kakaharapin namin. Dahil, Panginoon, kami matagumpay na. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba sa mga oras na ito. Hallelujah. O, sambahin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Sambahin mo ang Panginoon sa mga oras na ito. Tunay nga na nararapat lamang siyang purihin. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Let your anointing, let your presence fill this place. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming nararanasan sa aming buhay. Walang hanggan ang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Shararararararara. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kami mananahan sa iyong presensya, Panginoon. Oh, rabakanda rabasikanda raba. Shar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 a. Hallelujah. Hallelujah. Come fill this place, oh God. Come fill this place with your presence, with your power. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Walang hanggang pasasalamat. Thank you, Jesus. Sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya ay patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglan.
sa ukat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Awitan mo ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay niya ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila habang buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay. Tapat ka sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mataas na papuri. Pagsamba. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang madakila sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na, no, sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Amen. So, sa Mark chapter 12, 42 to 43, no, ang sabi po dito, lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanyang lahat. So makikita natin dito, no, kung ano yung word dito na parang yung isang balo, yun na lang yung kanyang kayamanan, yun na lang yung kanyang pera, no?
But makikita natin dito na ibinigay niya pa rin, no? Yung nasa bulsa niya, no? At ang sabi dito, no, ang isang balo na to ay nagsisimbolo no kung papaano yung hirap na kanyang pinagdadaanan. Amen. But ang sabi dito, a widow in deep poverty, she makes the ultimate financial sacrifice by giving all she has. Sabi niya dito, no? Kumbaga makikita natin dito, no? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kusing yung kanyang ibinigay, yun na lamang yung kanyang natitira, no, sa kanyang bulso. Pero, no, sinakripisyo niya pa rin yun para lang meron siyang maibigay para sa Panginoon. At ang sabi dito, yun ay kanyang hinulog saan? Doon sa offering box na ating ginagawa ngayon. True, it wasn't much. Ang sabi ng Bible, hindi ganon kadami. Ang sabi doon, kusing, 2 kusing, katumbas ng isang pera. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ganon karami yung kanyang ibinigay. But, ang sabi dito, her offering was commended by Jesus as an excellent sacrifice. Amen. Makikita natin dyan na yung sakripisyong binigay niya para doon sa kanyang pagbibigay para sa Panginoon. At ang tingin ng Panginoon ngayon doon sa kanyang pagbibigay ay excellent sacrifice. Amen. Dumating na ba dun sa mga buhay natin na parang, ay, offering na naman. Ayan. No? Iyon na lang yung natitira natin sa ating mga bulsa pero ibinibigay pa rin natin yung sa Panginoon. No? And ang sabi dito, no, hindi natin iniisip kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas, but ibinibigay pa rin niya. Binibigay pa rin natin yung karampatan para sa Panginoon. No? Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang taong ito, sabi niya, ibinigay niya yung excellent na sakripisyo para sa akin. Sabi dito, bakit kaya? Bakit kaya ginawa nitong babaeng balo na to? No, yung kanyang natitira pang kusing sa kanyang bulsa. Why? Because, ang sabi dito, her heart was in the right place. Kaya niya ginawa ito kasi yung puso niya ay nasa tama. Sino kaya yung mga puso dito ay tama sa harapan ng Panginoon? Amen? Sino kaya yon? No, parang hindi kayo nag-amen, no? Sabi dito, bakit ginawa daw ng babaeng balo? Yung ginawa niya na to, sabi dito, because, sabi dito, ang kanyang puso ay nasa tama. Sabihin mo sa katabi mo, tama ba yung puso mo? No? Sabi dito, love gives, the generosity is an expression of love. Ang ating pagbibigay, no, ang sabi dito, ay ipinapadama natin, no, yung pagmamahal natin sa Diyos. God is the ultimate picture of generosity. Yung ating madalas na hinahalimbawa dyan, pagdating sa pagbibigay, ay ang ating Panginoon. Amen? Sabi dito, God is the ultimate picture of generosity. As He gave His very Son for our salvation. Makikita naman natin dyan nung ibinigay ng ating Amang Diyos, yung kanyang kaisang-isang anak. Sino po yun? Ang ating Panginoong Yesus, na ngayon na-enjoy yung kaligtasan na meron tayo. Amen po ba? Ngayon ang tanong, handa na po ba tayong magkaloob para sa Panginoon? Yan bang offering na yan ay tinatawag na excellent sacrifice para kay Lord? Ako, sobra akong nabe-bless dun sa mga kapatid na ganito yung, alam nyo yun, no, pagdating ng linggo talagang kino-compute nila. Siguro dito, hindi naman sa naririto sila. Siguro isa dito yung balance na pwede kong halimbawa. Siguro ilang beses kong nahuli kasi dahil malapit lang ako dyan. Pag hindi nila kasi napapansin, pag minsan nasa labas ako, hindi nila napapansin na nadadaan ako dun sa kanilang tindahan. At madalas nakikita ko si Papsi pagdating ng hapon ng Saturday or mga gabi, no? Minsan nakikita ko siya, nagko-compute siya. Siguro ko computanan na magkano yung tithes, no? No, alam niyo 'yon, sobrang as a pastor pag nakikita mo yung miyembro mo na ganun, 'di ba, na talagang tawag doon na may joy. No, talagang alam naman natin kung titingnan, maraming pangangailangan, maraming need, pero talagang inuuna pa rin si Lord. Yun yung sinasabi dito, that excellent sacrifice. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Handa natin yung ating mga offering sa Panginoon. Sige, taas natin yan. Thank you, Lord Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Panginoon,
sa isang linggo, Panginoon, na aming naranasan, Panginoon, na rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pabor, rumaragasa, Panginoon, Lord God, na mga kagalingan, Panginoon, Lord, sa iyong mga anak sa oras na to. Amin pong sineselyuhan, amin pong dinideklara, Panginoon, na lahat ng aming mga source of income, mga trabaho, mga businesses ng iyong mga anak, Lord, your protection be upon them, Lord, right now, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat po tayo ay pwede nang magkaloob sa Panginoon. Thank you, Lord. Wow, sana all at yung labataan pala. Okay po. So, sige po, bago po tayo darako sa salita ng Panginoon, no? Kami lang po ay nagpapasalamat po, no, sa lahat ng mga sumama po kahapon sa ating General Assembly, no po, na talagang makikita po natin doon na talagang, alam mo yon, na parang napaka-imposible na maging part po doon sa General Assembly dahil may bayad, no po. At yung bayad ay hindi basta-basta, no po. At meron tayo doon, no, half day lang silang pumunta, pero alam nyo yon na makikita natin doon, no, even though na, alam nyo, they are not part in leadership, no, hindi lang sila basta leader ng church, but they are members of the church that they are willing to support the church. At bilang pastor po, ay talagang sobrang nagagalak po ako doon. Dahil alam niyo yun na meron tayong mga member dito na hindi sila mga leader ng church, but they are willing to support the church doon sa mga bagay na yon. Half day lang po sila, hindi ko na po i-mention kung sino sila, pero alam na nila kung sino sila. Half day lang sila, no, pero nandun po sila, no, para po suportahan, no, ang kabuuan po ng IPJM at ang church. Amen. At meron din po doon, no, meron siyang isinama first time, no, na invite yung kanyang asawa, no, at first time sumama nung kanyang asawa. At ang matindi dito, nung altar call, talagang lumapit yung kanyang asawa. Amen. Di ba natin pwedeng palakpakan si Lord doon? Amen. And hindi natin alam kung ano yung na-receive niya kahapon, no? At makikita po natin diyan, no, na talagang nag-enjoy, no? Hindi lang basta spiritual, but even in our physical aspect. Amen. Sino dito yung nag-enjoy? Amen. Kung titingnan po natin, di ba, hindi mura yung binayaran natin. But sulit po ba? Sulit ba? Sulit na sulit. Bakit? Kasi isa sa parte ng buhay mo na experience mo yon. Amen. It's not about the money. It's not about you pay. No, yung binayaran mo. No? It's about doon sa nakuha mong portion at yung na-experience mo doon sa assembly na yon. Amen. And you meet a lot of people. Na-meet mo yung lahat, iba't ibang mga tao. Amen ba? And ngayon, no, dumating man yung pagkakataon, no, na hindi natin alam. Sabi ko nga, life is too short. We need to enjoy our life with God. Amen. Yung mga bagay na i-enjoy natin, di ba? Yung mga, pag pumupunta tayo sa SM, sa mga ibang lugar, na-enjoy ba natin dyan? Na-enjoy natin dyan. But napakainam lang. Yung na-enjoy mo yung isang bagay, nakasama si Lord. Amen. Sino dito yung nag-enjoy? Parang gusto nyo pang mag-team building uli? Amen. And I am looking forward po, maganda po yung place. Siguro yon talagang iaano ko po yan para sa kaya pala natin, no? Kaya natin yan. Amen. At naniniwala po ako na nawa, no? Kung sa kabataan kanina na-announce nila. Sabi nga ni Brother Sam, kailangan ngayon pa lang. Actually, 2 beses po yan sa loob ng 1 taon. So hindi man po tayo nakadalo ngayon, no? Next time po. Oy, kayo nga daw may kapatid. Neng. At ang matindi dito, yung isa bayad na. No? Bayad na yung isa. Alam niyo po yung pagkakasabi ko nga, buri ko na sa nung sabi ako na Amen. At kung alam niyo po na merong mga tayong events na ganyan, yung mga bagay
na anong tawag daw, pwede naman po natin pag-ingatan yung sarili natin, no? Pag alam natin na may pupuntahan tayong ganyan, no? So, ka pa masyadong mamangan marakal. Amen? Amen? At totoo po yan. At siguro dito, no, yung dalawang mag-asawa, si Sir Jan tsaka si Ma'am Nelda, yun po sila yung tinutukoy ko kanina. Naka-ano lang yan, naka-motorcycle lang yan. Pero as a pastor po ninyo, no, makikita ko doon yung willingness to support not only our church, but the whole IPJM. Amen. Siguro sa susunod, kung meron mang at General Assembly, siguro magta-times 2 na tayo. Kaya yun. Aro, pilala mo rin, Neki. Niya ko. Amen. At talagang nag-enjoy po kami. Hindi lang basta naka-receive ka ng word, and after that, may games, may parables. Ang maganda, yung pinakahuling na-enjoy po namin, yung team building. Amen. At ang matindi pa dito, magaling laretang host. Akala namin may sorpresa. Magaling sila, matalino. Kasi alam nila kung sasabihin sasayo kayo, walang pupunta doon. Amen. Na-prank po kami. Si Pastor Jing talagang nakita mo doon sa video, gustong mag-back out. Tapos, nung pinatugtog yung awitin, sabi niya sa akin, alam ko yung sayaw. Kasi pala, sinayaw daw po doon sa Montessori, doon sa school niya. Amen? So, sa susunod, sabihin mo sa katabi mo, dapat sa susunod, nandyan ka na. Sino kaya yan? Pwede ba ako mag-mention? Yung dalawang naka-black at saka naka-dilaw? Tsaka si Tita LB. Gusto ko yan. Tsaka si Tita Connie. Yan. Amen? Amen ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Amen ba? Sige po, tayo ngayon ay darako. Putakan yung aking salita ng Lord. Amen? Sige po, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Panginoon. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay naka-align siya doon sa ating pinag-usapan ngayon, no? No, yung ating title, no? God's Standard of Success. No? Ano ba yung meron palang standard ang Panginoon sa pagiging matagumpay ng bawat isa sa atin? Amen ba? So, sige po, lahat tayo ay manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, the kingdom of heaven, Lord, is in this place. Lord, salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin sa oras na to. Although, Panginoon, na pagod ang bawat isa, Panginoon, but we have a willing heart, Panginoon, to worship you, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na pinagpapala mo, patuloy, Panginoon, kinakasihan mo ng iyong banal na spirito, patuloy, Panginoon, na ini-increase mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kaunawaan, ang kanilang, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, spiritually, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Ama. Holy Spirit, patuloy kang magturo, patuloy mong bigyan ng kaunawaan, Panginoon. Open mind, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras na to. Lord, ma-deliver ang iyong mga salita, not our strength, O God, but your strength, but your wisdom, Panginoon, ang patuloy na mag-rule at mag-overreign, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, in Jesus' name. Amen and amen. So ngayon po, no, dahil nga po yung ating pag-aaralan about sa pagiging matagumpay, no, maraming kahulugan, no, ang isang matagumpay, no, na kahulugan, no. And makikita natin diyan in worldly na word, no, about sa matagumpay. Yun po bang ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, no, ikaw ay naging successful, you are being successful as a businessman or a businesswoman, or kaya meron kang mga achievements, no, na narating sa buhay. Ano yung mga achievements na yan? You have the power, you have the position, no, meron kang mataas na position sa pribado man o sa gobyerno. So, naniniwala po ako, yan ay standard. Normal lang po yan na standard ng mundo. Tama po ba? And if you have achievement sa buhay mo when it comes sa mga ganitong bagay, masasabi ng isang tao na wala pa sa pain, matagumpay yan sa larangan na ganito. Amen ba? But when it comes in our spiritual aspect as a believers, amen, pag sinabing believers, yung mga nakakilala sa Panginoon, no, yung may paningin, kaya yung may mga Panginoon dito, no,
perspektibo sa buhay ngayon dahil tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga ngayon, hindi na yung standard ng mundo ang sinusundan natin, kundi yung standard ng Panginoon kung papaano tayo mas higit na magiging mananagumpay. Amen po ba? At dito, no, bawat isa sa atin, no, ito ay inahalimbawa po, no, ang sabi dito, no, what is God's standards of success? It is, ang sabi dito, ano ba talaga yung standard ng Panginoon sa pagiging matagumpay ng bawat isa sa atin? Ang sabi po dito, it is obedience to His word. Wala nang iba. Amen? Isa sa mga hinihingi ng Panginoon, no, na maging masunurin lang tayo sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako, yon ay masasabi mo na ikaw ay higit na tagumpay, mananagumpay ang sabi dito. Dito po, no, isa sa mga halimbawa natin dito, sino po yung nakakakilala kay Joshua? Amen. Joshua po, no, siya ay, nung mawala na po si Moses, siya ang naging successor po ni Moses to lead the Israelites para po sa Promised Land. Amen. Just before Joshua was to lead the nation of Israel into Canaan, a land filled with the promise and great peril, ang sabi dito. The Lord gave him the following church. So, ang sabi dito, bagamat si Moses, no, ay wala na, so siya yung naging kapalit, no, ni Moses na maging successor po, na maging leader po ng mga Israelites. At ang sabi po dito, hindi lang basta doon sa nakita niya kay Moses, kaya niya ginagawa ito, o hinabili ni Moses, no, yung mga bagay-bagay na kailangan niyang gawin. Bagkus ang sabi dito, the Lord gave him the following church. Amen. So sa aspeto po, no, ng paglilid ni Joshua sa mga Israelites, ang sabi dito, no, binigyan siya, no, ng posisyon ng Diyos para i-charge ang lahat ng mga nasasakupan niya. Sabi dito, His words continue to bring strength. No, ang sabi dito, sa pamamagitan ng paalala, sa pamamagitan, no, ng salita ng Panginoon, ang yun daw po ang naging kalakasan. Kalakasan po ni Joshua para po mas lalo, no, magampanan niya kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen po ba? In Joshua chapter 1 verse 9, 1 to 9 po. Okay, so English po itong aking babasahin. Ang sabi po dito, be strong and very courageous. Be careful to do according to all the which my servant commanded you. Do not turn from it to right or to left, so that you may have success wherever you go. Amen. Mamaya po, ihimayin po natin yan. Amen. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. And then, ang sabi dito, for then, you will make your prosperous. May hinihingi dito. Meron bang ipinangako dito ang Panginoon? Amen? Sabi dito, for then you will make your prosperous and then you will have success. Hallelujah. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Amen? Ang sabi po dito, no, ang Joshua chapter 1, pagbabasahin mo po yung Joshua chapter 1 verse 9, meron pong tatlong salita dito na sentence na paulit-ulit po na na-mention. Okay? From Joshua chapter 1 verse 9. Ano po yung sentence na 3 times nabanggit po dito sa ating teksto? Ano po yun? Be strong and very courageous. Amen. Ang sabi po dito, bakit kaya, no, 3 beses na mention itong sentence na to?
that you need to be strong and very courageous. Ang sabi po dito, bakit kaya na sinabi ito, na-mention ito? Kasi ang sabi dito, ng ating pag-aaral, ang sabi ng Diyos kay Joshua, kailangan mo to. Kailangan ipaalala sa bawat isa sa atin ng Panginoon na kailangan tayong maging matibay at kailangan maging malakas sa oras, sa anumang aspeto ng ating paglilingkod, anumang role ang ginagampanan natin sa ating mga pamilya, magulang ka man, amen, anak ka man, no? Negosyante ka man, no? Ang sabi po dito, ang reason bakit paulit, 3 beses na mention ito, para ipaalala ng Diyos kay Joshua, even to us, na kailangan natin to. Amen po ba? Amen. At ang sabi po dito, merong mga instruction po ang sinabi dito. Ang sabi dito, do not turn. Ang sabi dito, huwag kang pumunta sa kaliwa o kanan man. Ang sabi dito, huwag mong pipiliin kung saan ka man dapat pumunta, even in left or right. Anong sabi niya dito? No? So that you may have success wherever you go. So ibig palang sabihin, no, ang ibig sabihin nito, ang dapat lang natin tingnan, no, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay ay ang Panginoon. Amen? Hindi niya sinabi kailangan nga pumunta dito o pumunta doon. Ang sabi dito, focus ka muna na ako. At ang sabi dito, bakit kung magpo-focus ka kay Lord, ang sabi niya, so that you may have success kahit saan ka mang pumunta, kapatid. Amen? Dahil nakapokus ka kay Lord, mas pipiliin mo pa rin na kasama ang Panginoon sa pagiging successful ng bawat isa sa atin. Ako para sa akin, ha? Amen? Sa lahat na meron tayo, sa lahat ng blessing na meron tayo, anuman yung meron na ibinigay ang Panginoon sa atin, kailangan talagang i-keep natin yan. Di ba? Ang sarap lang na gawin mo yung isang bagay na plano mo, goal mo sa buhay, pangarap mo, di ba kasama si Lord? Sino po dito yung may gusto nun? Ako lang ba? Sarap po kasi noon kasi alam nyo po, ito po yung salita ng Panginoon na kahit saan ka man mapunta, meron mang ibigay na pagpapala ang Panginoon sa iyo. Kapag si Lord kasama mo, hindi ka mawawala sa presensya na. At yung pagpapala na meron ka, hindi lang basta pinansyal, sa kabuuan na meron ka, nai-enjoy mo yan. Bakit? Kasi hindi mo, sa sarili mo, hindi mo iniiwan si Lord. Amen? Ayun yung standard ng Panginoon. Amen? Ano yung standard ng Panginoon para tayo ay maging matagumpay? Magiging successful, ano man yung meron tayo? Ano sabi doon? Obedience sa kanyang mga salita. Pagsunod sa kanyang mga salita. Amen? Wala nang iba. And then ano pang sabi dito? The book of law, sabi dito, kung yung salita ng Diyos ay kailangan ay hindi mawawala sa atin, hindi natin makakalimutan. Bagamat meron mga pagpapala, sinasabi mo pa, I need to do this because kailangan kong gawin ito. O baka naman kapag meron ng pagpapala, nabalo ang kaliwantaan ni Lord. Kaya nga ang sabi dito, kailangan yung salita ng Panginoon ay hindi natin nakakalimutan anumang meron, anumang sitwasyon ng buhay natin. We need to priority God. Matthew chapter 6:33. Alam na natin yung sikreto eh. Ikaw na yan, tanong kita kung alam mo na eto palang bagay na to na talagang yayaman ka. Ito pala yung susi para ikaw ay talagang mapagpala. Andyan na, nakikita na natin. Anong gagawin natin? Ang problema, sabi ni Bishop kahapon, ang problema sa atin, sometimes hindi tayo naniniwala. Our problem, sabi ni Bishop, yung ating paniniwala at yung ating pagtanggap sa lahat ng bagay na ipinapakita ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, huwag nating hayaan na mawala. Mawala sa ating isipan, mawala sa ating puso kung ano yung binabasa natin, kung ano yung tinuturo natin. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi eto na yung susi. Nakita, binigay na ng Panginoon. Eto ang susi. Sa tagumpay mo. Pinapakita na nga eh. Amen?
nakakita na ng salita ng Panginoon. Wala ng ibang pamamaraan sa buhay natin. No? Sa pagiging successful natin, eto na, binigay na nga eh. Anong kailangan lang natin gawin? Paniwalaan at tanggapin. Hindi yung tanggapin kung ano yung sinasabi ng mundo. Kung hindi, yakapin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya ang nangyayari, nakikita mo, yung iba, no, ba, talagang na-enjoy nila yung buhay. Ba, alam mo bakit? Kasi nakikita mo talaga na pinapriority nila si Lord. Mapakabataan, mapakamagulangan meron. Ako natatouch yung heart ko kahit hindi lang ako kumikibo. Habang kami nagbabiyahe, ang malamig, ang bus. Amen? May pinick up kami sa Santa Ana. Yung palang kabataan na yon, wala pang tulog. Galing sa trabaho, pagsakay niya sa bus, ang iingay ng mga nanay. Ang ginawa nung kanong kabataan, pinikik niya rugo. Anyang minuli kami, NSC na keke kami. At sunya ka rin ang kabataan. Sabi ko, Ping, baru makapikit siya. Tapos sabi ni Gia, binasa niya yung sa bawal maingay. Ang iingay namin. Amen. Mia beyabela. Mia beyabela rin, different dila. Diba? But we enjoy. Na-enjoy po namin buong maghapon nandun kami. Wala kaming ginawa kundi tumawa. Amen. Habang nagpipreach yung ating mga senior. Meron din nagpipreach sa tabi ko, senior kasi. Sino kaya yon? Kaya nga talagang si Tita Son, pagdating sa gawain na yan, hindi siya pwedeng mawala doon. Amen. Non-stoppable. Malilili ko na yan. Okay, sabi po dito, no? Ano pa yung sinasabi? But you shall meditate on it day and night. Amen. Ano yung pinapabasa at pinapatanda ng Panginoon? Alin po? Ang salita ng Diyos, so that you may be careful to do according to all that is written. Sabi dito, kaya pala pinamemorize, pinapabasa, araw at gabi ang salita ng Panginoon, para daw hindi natin nakalimutan yung mga nakasulat dito. Amen. Para kung meron man tayo mga pagpapala, meron man tayo mga blessing, no, na-enjoy natin to kasi yung mind ni Christ nasa sa atin. Amen? Kasi yung salita ng Panginoon nandito at nandito napapractice natin. Kaya nga, yun yung sinasabi ko, na-enjoy natin yung pagpapala na meron tayo. Bakit? Kasi binabahagi natin, pilit natin, inilalagay si Lord sa mga buhay natin. At alam niyo po, sobrang natutuwa si Lord doon. Hindi naman po kami ang magkakaroon ng benefits niyan. Kami po bilang mga pastor ninyo, natutuwa po kami kapag nakikita po natin na ang buhay nyo ay nagiging maunlad. Bakit po? Kasi pinatotohanan lamang ng salita ng Panginoon kapag siya ang inuna natin. Automatic. Yun ay testimonya ng buhay natin. Ano naging sikreto mo? Nagdire-diretso ko kang Lord. Inuna kaya mo Lord, hanggang ala akong tudtud. Pero sinusustain ng Panginoon yung lahat ng mga pangangailangan namin. Sino yung may gusto nun? Amen po ba? Mabuti po ba ang Panginoon? Mabuti siya. Amen? Kaya nga ang sabi dito, the Lord was saying to Joshua, do you want to succeed in this endeavor? Sabi niya dito, endeavor, it means pagsusumikap. Alam ko po, bawat isa sa atin, no, meron tayong mga pinagsusumikapan sa buhay. Diba? Na magkaroon tayo. Tama po ba? Sino po dito yung gusto na yung kanyang dinidesire, yung kanyang mga pangarap sa buhay, ay pinagsusumikapan niyang magkaroon siya. Ang sabi ni Lord Jesus, tinanong niya si Joshua, gusto mo bang mangyari ang lahat na ito, lahat ng mga pinagsisikapan mo? Sabi ni Lord Jesus kay Joshua, do you want to succeed in this land? Gusto mo bang maging matagumpay dito sa lahat na to na ipinagkatiwala ko sa iyo? Ang sabi dito, this land filled with giants and people who hates the very mention of my name.
Ang sabi dito, no, merong mga giants, may mga higante tayong hinaharap sa buhay natin. Paano natin pine-face ang mga giants na yan sa mga buhay natin? Pag meron ng mga higante sa mga buhay natin, paano tayo mag-react? Sasalikota mo ba? You are hiding yourself. Amen? Sasalikota mo ba? Amen? Idapit ng gewa na hinarap niya. Amen? Ano yung hawak niya? Isang bato. Batong buhay. Hindi patay, buhay. Kasi yung bato na patay, magaan. Pero yung buhay hanggang malatiyayan, pasyeberong gadi, kaya ka mamukulyo. Ayun tangan-tangan ni David. Nadiniklara niya, bago niya ipinaikot kayang tirador. Ano yung binigkas niya? Sino yung kasama niya doon sa deklarasyon niya? Si Yahweh. Sa ngalan ng Diyos. Amen. Sa atin, paano natin dinideclare? Yung mga higante na yan. Amen. Sasalikota mo ba? We are hiding ourselves sa mga giants na yan o hinaharap natin? O kayo na po ang sumagot dyan. Kasi po, kayo ang nakakaalam dyan. Amen. Sabi dito, then you will need to invest. Sabi dito, time thinking about my word. Isa sa mga standard ng Panginoon upang tayo ay matagumpay. Ano sabi niya dito? Mag-invest ng alin? Ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag sinabing meditate, hindi lang basta minememorize. Pinagbulay-bulayan, inilalagay sa isipan natin, inilalagay sa puso natin, at naisa sa pamuhay. Yun yung sinasabi dito, standard ng Panginoon. Paano natin inilalaban ang salita ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Masaya po ako kapag nakikita ko talagang yung lahat ng mga pangarap po ninyo talagang nararating. At sobra akong natutuwa na talagang nakikita ko sa mga kapatiran natin na talagang inilalaban nila kahit pagod sila, kahit whatever, no, talagang pagod. Isipin mo, magobra ka lang, ang tudtod, diretso ka church. Ita mo nga, sobra tayo natudtod eh. Diba? Atin Kenny, ating tamong kapatiran makanyan. Kaya nakikita ko paano yung provision ng Panginoon sa kanila. Nakikita ko. Meron din. Habang nagba-Bible study, dala-dala yung trabaho niya. Gawa niya pa Montable, itang gulot na ning asawa na. Meron dyan. Inilalaban pa rin nila si Lord. Alam niyo bakit? Sabi nga ni Bishop, kaya mo nagagawa yan kasi may testimonya ka kay Lord. Kung wala kang karanasan sa Panginoon at hindi nagpakita ng himala ang Panginoon sa'yo, wala ka dito. Hanggang magdadaldal kung yan, lumwal na rengipan ko, lumwal nga ning wawa ko. Lumalang milagro kaya ka, ala kang heni Kenny. At yung kang heni Kenny dahil ba, lumutin niyang milagrong gewa ay Lord kaya ko. Amen. Aldo, dotin niyang himala ay Lord kaya katamo. Amen ba? Sipan may promotion na dati-dati nang mali mo kayong laptop. Di ba? May garal sabi na ning mundo, wala na kan dyan. Makanya na ka mo. Pero Lord, patse may miyayaki ako at gawa may parti mo. Ma-amaze ka, mamangha ko. From dati mami, ano yan eh. Amen? May kasakit ka? Sabi ng Satanas, kalalakan siya, makanya na ka mo. Kasi half body mo yun mag-work. Nasabi na nitang kapatid, katawan niya mo po yung mag-work, pero yung asbok ko mabiyeyo. Nang gawa ng Lord. Ninong taong half body, mag-apply kang yung obra, matanggap ko. Pero dahil Lord, yung uuna mong pilit kimbiyem, pwedeng alayang gawang himala. Amen po.
Sabi ng speaker natin nung last Sunday, you need to go out doon sa comfort zone mo. Sometimes nag-out naman tayo, pero sa pag-out natin, hindi full ang binibigay natin. Kaya ang nangyayari, lumulubog tayo katulad nung nangyari kay lumabas siya doon sa comfort zone niya. Pero nung nakita niya yung alon, anong nangyari? Nagsimula ng linubog because of the fear. Amen po. Kailangan po sa atin, ito yung kailangan nating tayuan, church. So, itong taon na to, ganyan pa rin yung response natin. Ay, there's something not in the church. Ating problema kaya kano. Merong gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Ang tawag doon na mapapagaan o mapapaganda yung buhay natin. Ngayon, kahit gusto ni Lord John, kung ikaw ay ayaw mo, alaya nga gawan ang gawan mo, lumuwal ka. Lumabas ka doon sa bangka. At siguraduhin mo, pag lumabas ka doon sa boat, you have the courage. Buo yung desisyon mo. Amen. Thank you, Lord. Sabi dito, then you will need to invest time thinking. Nasabi dito, hindi lang basta erasin ang sabi dito, binasa ha. Ang sabi dito, mag-invest ng oras at pag-isipang mabuti yung binabasa mo sa pamamagitan ng aking salita. Amen. Hindi lang basta natin binabasa, kundi ang sabi dito, thinking a lot of time to my word. Then, ang sabi dito, don't let it go in one ear and out the other. Hindi lang basta sabi dito na binabasa mo and then pumasok dito, ilalabas mo doon. Anong gagawin mo pag pumasok dito? Takpan mo! Pag-isipan ng mabuti. Amen. I-meditate, takpan. Pag-isipan ng ilang oras, i-meditate ang salita ng Panginoon. Amen ba? Think about and then consider its promises. Amen. Kung ang minsan yung sinabi ng tao, pinanghahawakan natin eh. Di ba? Sometimes, yung salita ng tao, pinanghahawakan natin. Di ba merong ganon? Pag siya sinabi ng malago ka, sabi, ay talaga? May sometimes ganon, pinanghahawakan natin yung salita ng tao. How much more yung salita na ipinangako ng Panginoon sa atin? At sabi ng Panginoon, kinanta natin, sinabi ng Diyos. O nang sinabi ng Lord, kaya ka, pahirap ang buhay ko. Ano sinabi niya? Sinabi ng Diyos? Aangat. Ala yung sinabing salita ng Lord na pahirapan ang katamo. Paangat, sinabi ng Diyos. Ano sabi niya? Iaangat niya yung buhay na meron ako. Ano sabi niya? Dahil inangat ng Diyos ang buhay niya, kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Ano sasabihin niya? Dahil sinabi ng Lord na payayamanin ka niya, you will become prosperous. Ano pa? Magiging success pa? Anong gagawin mo ngayon? Kaya't ako'y magsasaya. Siyempre! Amen. Kaya nga pag umaawit ka, ramdam mo yung awitin kasi alam mo may ginagawa si Lord. Kaya mo balo na may palundag ka, hindi mo alam anong klaseng hakbang ang gagawin mo kasi totoo naman. Amen? Kung anong sinabi ng Panginoon, ginagawa niya, hindi katulad ng tao. Sabi ng Bible, hindi katulad ng tao ang Diyos. Ang tao pwedeng magsinungaling, pero ang Lord hindi. San ka pa? No ka pamunta? Ma'am Laika,
kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Ano yung susunod? Kaya't di ko bibitawan ng... Hallelujah pa mo yan! Woo! Nilabo ko, ha? Actually, ako natutok yan kanina yung preaching ko eh. Tutuman. Kasi makapalugta na eh. Di ba? Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako... Sige. Oh, ano ba sabi niya? Package! Saan? Ulitan niya ito! Ulitan niya! Sabi niya, ulitan tayo! Sabi niya, rumaragas ang aking nararan. Oh! Oh, sige! Oh, may sinabi dyan. Hallelujah! Oh! Oh, Diyos ko, hallelujah! Nasabi niya doon, apat iyang sulok. Nasabi na, mula kanluran. Diyos ko, hallelujah! Nano pang hahanapin nyo? Amen? Ang sabi doon, saan mang sulok, rumaragas ang pagpapala ang aking... O, totoo nyo bang natanggap ngayon? Hallelujah. Sabi dito, meditate on the one behind every word of it. Behind ng ating binabasa, kanino nagmula ang lahat ng ito? Kay Lord. Amen. And remember, sabi dito, that Joshua meditated on these things and put them into practice. Ito yung ginawa ni Joshua. Binasa niya, nag-invest siya ng time para basahin, dili-dilihin, at ang sabi dito, pinag-isipan niya kung ano yung salita ng Panginoon, and after niyang narinig, tinakpan niya yung isang tenga niya, and then after that, kanyang pinag-isipan ng mabuti yung salita ng Panginoon. Kaya ang nangyari, anong nangyari? Hindi lang basta narinig, hindi lang basta binasa, hindi lang basta pinag-isipan, nag-invest siyang time. Ang sabi dito, at kanyang sinanay ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon. Amen. Paano natin sinasanay ang salita ng Panginoon? Tandaan nyo to ha. Patse makaranas kayo mga yan, kantayit ang sinabi ng Lord. Kasi dapat i-remind kayo, no? Amen. Aking natanggap mo ba talaga? Kasi kailangan, kung natanggap mo talaga yan, mag-manifest yun. Pag sinabing mag-manifest sa kahit deke ko, hanggang ating kang pagdalanan, mabibless ka pa rin. Pokta makasyo, kaya naman, tiretipal ng pagdalanan mo. At ikaw palang masal, pero all is well pa rin. Why? Pinapractice mong salita ng Panginoon eh. Amen? Nag-reveal na ba yung salita ng Panginoon sa atin? Yes, nung tinanggap natin. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Sabi bro, the book, yung libro, yung hawak-hawak na meron ka ngayon yung sa cellphone mo. Ano yan? Ang sabi dito, the Bible, the good news, the gospel. Ang sabi doon na meron ka ngayon. In your hands, it's about success. Hallelujah. Success in marriage, about building a marriage without regrets, your ministry that entrusted to you, katulad ng Tita Son, sabi dito, no, your ministry that entrusted to you, no matter what, the pain or discouragement, pain, pag sinabing pain, ay yung pain na pinagdadaanan mo, you are not okay, but you need to respond right sa Panginoon.
Johnson. Kaya isipan niyo ni Johnson, meto nga pakalit ang gagawang tore na po, ni Johnson. Mga katulad, di ba? Alam niya, kanya nga kilala tayo yan, ang bulat-bulat dyan. Kulang na, pagkakit na po. Ba, napon mo muna yung kalit ang gagawang tore. Ganyan. Di ba? Nakita natin yung yung kahapon, yung tore. Sabi doon, kailangan gumawa kayo ng building. Sabi niya, di ba, na matibay. Doon sa ating team building kahapon. Di ba? Kahit dumaan yung hangin, dumaan yung bagyo, sabi doon, matatag pa rin. Ano yon? Anong ibig po sabihin na yon? Yung tatag na yon, yun po yung pundasyon ng salita ng Panginoon na naitanim sa atin. Amen? Yung salita ng Panginoon, kaya ngayon ikaw ay nagpapatuloy, gaano man yung pinagdadaanan mo, because the foundation of your faith is the Lord Jesus Christ. At yung pagkakatayo ng yung pundasyon ay hindi basta-basta. Kasi po kahapon, ang sabi sa amin, binigyan lang kami ng papel, and then tape, at pwedeng gamitin yung mga ribbon namin para makapag-create ng building. So ngayon ang nangyari, sige, pataasan po. Ang akala namin pataasan. No po, pataasan ng tore. Ngayon, nung pong matapos na yung namin, matapos na yung tore namin. Actually, isa po kami sa mga nanalo 100. No? Yun lang dapat naman kasi kakaitin ng yan. Ito yung matindi, ako pa mo leader ka rin. Ngayon ang nangyari po, yung sa kabila pong tore, may ano po may judge. Isa-isahin po kasi yan kasi pagkagawa ng tore, paaalisin kami. Siyempre kung hindi matatag yun, tutumba. Meron pong isa doon. Hindi tumumba. Ipa mong makatapat alabol ka rin ni JC. Si JC po, kasi labulan muli. Ngayon pala, kasi kung titingnan mo yung ginawa, hindi siya matibay. Pero, hindi bisang baba. Oh, hallelujah, niyang mayari na kaya pala bisang baba. Hindi ka ba naman pinakapundasyon, sabi ng tablet. Diba? At, makikita po natin dyan, ito ay example lang, same po sa atin. Yung pundasyon po natin ng ating pananampalataya, ng ating pagsunod sa kaya na-overcome na nagiging matagumpay tayo dahil lang salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, your ministry that entrusted to us, no matter what, no matter pain, no matter, sabi dito, what's pain that you have, discouragement that you have faced, that you have facing. Ano ba yung mga discouragement na yan? Sabi dito, eto pa, the dreams, the plans that your life, it depends how you've been rooted and captivated about the book that you have been known. Kung alam mo yung salita ng Panginoon at rooted ka sa mga pangako ng Panginoon sa iyo, no matter what, ang sabi dito, ano man yung hampas ng bagyo, ano man mga storm ang pagdadaanan mo, kailanman na hindi ka mabubuwal. Because your foundation in your life is the Word of God, and the Word of God is Jesus and the Lord, of course, sa mga buhay natin. Amen po ba? In Hebrews chapter, 12 po to, King James. Tagalog po ito, English. Ang sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down and right hand of the throne of God. Amen po ba? Sino yung kailangan natin unahin? Kanino tayo magpo-focus? Sino yung nagsimula ng ating pundasyon, ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala, ng ating kaligtasan? Sino po yan? Si Lord. So, ibig sabihin po, siya po ang dapat na maging pundasyon natin sa mga buhay natin. Kung meron mga problema, meron mga pinagdadaanan, no? Malinaw sa atin ang salita ng Diyos. May pinagdadaanan ka rin, na-empowered ka pa rin kasi alam mo na hindi ka bibigyan ng Panginoon na yung pagsubok na hindi mo kaya yun ang sinabi niya. At ano pa yung sinabi niya? May pinagdadaanan
tagal ko na po na. Hindi pa rin energy. Why? Yapin nga gagawa na ng salita na ng ginuyan. If you know the word of God, if you know the truth, and the truth shall set us free. Amen. Joshua himself be under on his command. Ang totoo niyan, doon sa paglilid ni Joshua sa mga Israelites, sino yung may kakayahan? Kanino ipinagkatiwalayan? Si Joshua. Siya yung naglilid doon. Siya yung commander-in-chief doon sa paglilid sa mga Israelites. Sabi dito, Joshua himself be under on his command. Even siya yung commander-in-chief in that sa mga Israelites. But, ang sabi dito, no man's dignity or dominion sets him above the law of God. He is encouraged himself with the promise in the presence of God. Amen. Kahit siya yung commander-in-chief, may kakayahan siya para mag-utos dito sa mga Israel na magdesisyon sa mga bagay-bagay. Kasi siya yung commander doon eh. But, alam pa rin niya kung sino yung susundan niya. Nagbagbibigay sa kanya ng sapat na lakas para mapagtagumpayan anumang laban na meron sila. Ano sabi dito? Minotivate niya yung sarili niya. Kinaptivate niya yung isipan niya at yung puso niya na kailangan ko pa rin ang Diyos at ang kanyang presensya sa laban na to. Paano tayo magdeklara doon sa mga pain, doon sa mga giants na pinagdadaanan natin? Ganun ba tayo katulad ni Joshua? O potang-ati ng giants? Yan mo na balo, maging minsan, maging aastang, bala maging bulati tam. Ne? Totoo naman po yan, maging bulati tam, tamo balo, no, muntatamo kita, muntatamo ka rin. Nebo, sabi dito, kailangan rooted pa rin tayo. Sino po dito yung naniniwala na siya ay blessed? Amen. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na word kahapon na na-receive ko habang nangangaral yung mga mga senior. Sinabi ni Bishop, kung yung salita ng Panginoon, the word of God, is talagang buhay sa atin, kailangan ito ay nakikita. At kapag ito ay nakikita sa atin, na isapapamuhay natin ang salita ng Panginoon. At yun yung pamamaraan natin to bless others kasi nakikita nila si Christ sa buhay natin. Nakikita ng iba kung sino yung pinapriority natin sa mga buhay natin. Amen po ba? Yun yung hindi ko makakalimutan kahapon. Although nagbabasa ako ng salita, but ngayon, mas lalo kong inihimay-himay. No, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi ibinigay niya, sinabi na niya eh. Sinabi ng Diyos, maulit-ulit na. Kasi ang ganda ng kanta. Tapos sinabi na nga, tapos minsan tayo nga tatanggapan eh. Sinabi na nga, Lord, paangat na yung buhay mo, ayaw mong maniwala. Pagka sinabi ng Diyos, sinabi niya, tama mo na, kaya di ko bibitawan ng hallelujah. Napakaili mo talaga, Lord. Sakto-sakto itang kanta niya. Kaya di ko bibitawan ng ano susunod? Mamaya kantayin natin yon, no? Pag kinanta natin yon, pabor niya mag-take over, Lord, bayang ma-renew. Niya po, kanta tayo po, minsan pa ito. Niya po, sabi dito, malapit na ako pong mayari. Sabi dito, mismo po si Joshua, in-encourage niya yung sarili niya about maging rooted at captivated sa salita ng Panginoon. Hinamon niya yung sarili niya. Pag nararamdaman mo that you are not okay, sabi
He would never leave him or forsake him. Malinaw sa kaisipan, sa puso ni Joshua na no matter what, gaano man yung katindi ng pinagdadaanan niya, ang pangako ng Panginoon sa kanya, hindi siya iiwan at hindi siya pababayaan. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po dito, He would never leave him or forsake, but would go with him. Eto ba? Would go. Kasama niya. Saan man siya pumunta? O, ikaw ba naman na yan? Nungin kayabi mo, mayaman di. Karing ganaganang mayaman. Amen? Mitakutan ka. Sabihan mo kay sipin mo, mitakutan ka. Sabi dito, God repeats to Joshua, be strong and courageous, so that Joshua wouldn't try to live out calling in his own strength. Iyon yung dahilan, kaya 3 beses paulit-ulit na rinipit yun. Para maging malinaw kay Joshua na hindi niya kailangan, no? Na mamuhay sa kanyang sariling dunong. Mamuhay sa sarili niyang lakas, kundi mabuhay pa rin doon sa lakas ng Panginoon. Kaya niliremind, parang ganun ngayon, niliremind tayo ng Panginoon. No matter what, at ni sinabi ko na nga kaya. Diba? Paulit-ulit sinabi ng Diyos sa'yo. Ano ba yung sinabi ni Lord sa'yo? You are forgiven, you are loved. You are prosperous. You are beautiful beyond description. Hallelujah. Ito pa. You are beautiful beyond ingke kang kalaguan. Describe nung nano kang klaseng nilagong ating ka. Hallelujah lang yung siping mo. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, to find success, we must do precisely. Pag sinabing precisely, kailangan ikaw mismo tiyak doon sa sinasabi natin at dinideklara natin. To find success, we must precisely, as the Lord told to Joshua, on the east side of the Jordan, we must meditate on God's command and precepts concerning our relationship to Christ. Alam niyo po, kapag matindi yung relasyon natin sa Panginoon, talagang tayo. Kahit gaano man yung sinasabi ng mundo, talagang pinalaban mo talaga si Lord. Yun parang, yun yung sinasabi ni Bishop kahapon, kapag talagang merong transformation, talagang nabago talaga, no? Yung buhay natin, talagang parang wala nang habit. Yung parang pag ginawa mo to, parang alin na ka masaya. Ako po sasabihin na, pastora naman, masyado kang tigil. No, hindi yon. Ang ibig ko pong sabihin ngayon, yung parang, kung talagang nabago yung buhay natin, parang nawalan ka ng gana doon sa mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Panginoon para sa atin. Nakukuha ba natin? Yung parang nilalako na kagana para gawan ini enjoyment ini without God, without Christ. Kasi ako ngayon napipil ko yung ganun eh. Yung parang feeling ko, para sa kanila, tapos po, akin ko lang tapos hindi awada pa talagang makakaila pa po, tapos sabi ng nga po, tapos habang ako po, natutuwa ako na pinapanood ko po sila. Pero sa akin po, sa aking pakaramdam, bala mo, pwede kong gawan nito, pero yung mga bagay-bagay na parang, ang tawag na so parang sa akin, bala mo, alina, parang yung parang, pag ginagawa ko yung isang bagay ngayon, itong bala mo, mapurihan niya by Lord, isang gawa kay niya. Kailangan po ganun yung mindset natin. Pati ba gawa kay ni mabigyan niya pang glory, Lord? No?
Kapag inuna natin to, ano yung tingin, paano natin na ipapakita si Christ sa buhay natin? Yung standard natin bilang anak niya. Kasi yung standard ni Lord, gusto niya maging standard din natin. Kasi siya yung tatay natin, tayo yung kanyang mga anak. Tama po ba? At ito yung gustong iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Amen po ba? Na kailangan gawin natin if you want to become a successful sa mga buhay natin. Hindi yung standard ng mundo ang susundin natin, kundi yung standard ng Panginoon. Amen po ba? Bakit natin ginagawa to? Kasi we are temporary here. Tandaanan mo kapatid, temporary ka, Kenny. Ka taga Kenny. Tagano ka rin ka? Wala ka. Diba? Tagano ka rin tamo. We are temporary here. Tutuloy mo po salita ng Ginoo. Madam Bede, no ka rin. Bakit na balik ko siya namin? Kasi na tayo kakayanin. Last assembly, kaya ganyan. Kapag may lutong ulam. Iyang may malingki, iyang may prepared for general detang assembly tamo last year. Kasama namin siya. Ang laman na ning halakhak na ning karmics, boses no. But meno, sining makakahula sa next assembly, wala na siya. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin ngayon. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Panginoon ano man meron ka ngayon because you are temporary. I-enjoy mo yung buhay na meron ka, siguraduhin mong kasama mo si Lord. Lahat na pagpapala na meron ka, siguraduhin mong kasama mo si Lord. Ha? Amen po. Life is too short. Amen po. Amen. Sabi dito, God repeats to Joshua, be strong and courageous, so that Joshua wouldn't try to live out of calling. Sabi dito, in his own strength. Amen po. Sabi po dito, courage to go God's way. When everyone else was going the other way, courage is to believe God will provide and protect in an aggressive, intimidating culture. Ang sabi po dito. Courage to do right. To do right thing even when cutting cross grain against outward pressures. And even inwards desire. Inwards desire. Ano ba ibig sabihin nito? Yung parang, yung courage, yung tapang na meron ka na inilalagay ng Panginoon yan, dahil yan ay tama. Ang sabi dito, yung parang hindi kailangan katulad ng alon na magpapadala ka. Kung saan yung kahinaan mo, doon ka magpo-flow. Kung saan yung pagsubok, doon ka. Diba? So, wala tayong fix. Hindi natin alam kung ano yung susundan natin. No? But ang sabi dito, even in our inward desires, pressures. Sometimes the pressure, katulad ng sinasabi ko, minsan maging bulati tamo. Patsyatin ng balabdi po ba? Yung bulati pa yung diba? Kuratsiya. Itamo patsyatin tang pagsubok, pagdalaan na nating pain, kukuratsita mo rin. Kukuratsita mo, milalakota mo kay presence ng Lord. Minsan maging bulati, tamo patsyatin tanan, dininan na katamong asin. Amen? Ano yung mga asin na yan? Kapag may pain, you are not okay. Eto pa, huwag mong ipilit yung hindi kalooban ng Panginoon. Wala na may amen. May pipilit itangin na will, Lord. Dahil yan talaga will ito. Paborin mo itang will na yung malyari. I-Lord yung mamili para kaya ka. Amen. Pati Lord may miliya para kaya ka. May kailangan pantunan kusan yung ibigay Lord dyan. Pati niya niya Lord dyan kaya ka the best. Amen. Ibigay niyang Lord itang hanghel para kaya ka. Amen. Even at siya kayong haliwang mundo yan. Even at siya kayong lugar, haliwayan. Pati yan will niyang Lord. Itang kaisipan mo. Ang po itang kaisipanan, itang part na naibiyan ng Lord, kaya ka magkaisa. Chinese siya yan.
Isipan nyo ulit ang ating Miss Kindanggut. Taiwanese siya yan, Japanese siya yan, Chinese siya yan, Vietnamese siya yan. Lahat ng mga Miss sa dulo. Pag yan kalooban ng Panginoon, one mind and one heart, pagtatagpuin kayo ng Panginoon. Ano yung sekreto? Wait lang po tayo. Wait patiently. Sabi nung kanta ni Don Moen. Amen po? Sabi po dito, lapit na po mayari. Piliin din natin. Courage is to believe God will provide and protect. Magpo-provide siya at puprotektahan ka nga niya sa lahat. Amen. Protect in aggressive, intimidating culture. Puprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay-bagay na sinasabi ng mundo. Makanya niya, Lord, kasi kalugura nakatamong Lord nakatamo po, ayaw niyang naburin ni pahamak tamo. Nepo, kaya nga ingang gana-gana pag-iingat gagawa na kaya katamo. Kaya pamamagitan ng salita na paulit-ulit. Pinag-iingatan tayo ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Courage to do right. Think even when cutting, sabi dito, cross grain against outward pressures and then even inwards desire. Joshua chapter 24:15, Tagalog. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito, sabi ni Joshua, kung sino ang paglilingkuran niyo. It's your choice. Amen. Kaya nga makikita natin, bakit pareho naman kayong Kristiyano, pareho naman yung Diyos na tinanggap niyo. Pero bakit itong tao na to, na-enjoy niya yung buhay niya, bakit nauna pa siya sa'yo? Kasi nga, it's your choice. Pinili nila yung mas mainam para kay Lord. Amen? Ano sabi ni Joshua? Bahala kayo. Kung kanino kayo maglilingkod. Sino ang paglilingkuran ninyo? Maglingkod ba kayo sa Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno ninyo sa kabila ng ilog Euphrates, sabi niya? O sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Bahala kayo, sabi ng Joshua. Sa lupa nito sinabi ko, hanggang Lord pa yan, babakit na. Para paalalahanan. Choice mo pa rin, kapatid. Hanggang Lord, bibigyan na niya kaya kay pagpapala, nung ikay may po rin tanggapan, your choice may pa rin yan. Amen. Kaya nga may kasala yata na pa choice day ito. At inang reminder ka rin. Pero ay makalungkot, giwade pa rin itang eusto. Amen po ba? Awa tayo po. Hallelujah. Yari na ako po. We may find it much easier simply to conform to the word's standards. Parang simple po talaga. Pag yung standard ng mundo, ang tatanungin mo, napakadali. Ito naman, labi niya. Mayari ka mo, magkaroon kang diploma, pinakang achievements. Di ba? Tama ba? Totoo po yan. Alam niya ko, bisang maniwala. Di ba? Yung standard ng mundo, napakadali. We may find it much easier simply to conform the word standards and go along with the flow. Madali. Madaling mag-flow kasi manyaman. Amen? Kaya yung tuturunan ng salita na ng Ginoo, okay, manyaman ngayon. What's the next? Enjoyment na nitang katalaking gawin. What's next? After that, kasi may wala ka, Kenny. Minuli na ka ang Lord. Paano mo haharapin ang lahat ng yon? You are accountable in everything. Accountable ka. Pota po, inipuha paalala din. Yung mga ministry natin, accountable tayo dyan. Itatanong, isusulit po natin sa Panginoon yan. Yung po sasabihan, ligo po, pastora. Ako po ministry head, Lord. Ala ko pong
kaya baluang kin. Ay, ali. Utang ng Lord, you are accountable for that. Tandaan na niya po yan. Niya po, you are accountable na anumanitang ministering binyan ng Lord kaya kayo. Kasi kutang ng Lord kaya kayo yan. At bisa ko te bisa, muli tamo kayo. Ala nang Amen. Sabi dito, we may find it much easier simply to conform to the word standards and go along with the flow. Madali. Eto pa. But in the end, ang sabi dito, the choice will be compelled to look back over a lifetime of missed opportunities, ano pa, needless suffering, and wasted potential. Amen. It's our choice. Kung pipiliin natin yung standard ng mundo o standard ng Lord. O, nanda kayo, anong pipiliin ninyo? Standard na ng mundo o standard ng Lord? Amen. Mas pipiliin ko yung standard ng Panginoon. Kasi, alam nyo bakit? Kasi hindi ko lang may enjoy yung standard ni Lord dito. Mas lalo kung may enjoy yung standard ni Lord kapag andito ako, nawala ako, bumalik ako kay Lord, mas may enjoy ko yun. Yung mundo, may enjoy mo lang siya dito. Totoo naman yan. May enjoy mo lang yung standard ng mundo dito. Eh pag wala ka na dito, mamili kayo nang makabalo ka, siguro balo yun ito. Sabi na pinitang host, matuwa na kayo. Eh ako na kailangan ipaliwanag kaya kayo. Patsaya ako nga kapali, sumbong da ko, karempe ang ari yung anan ni tangos na. Di ba, men? Ako, men, kita pang host talagang makakain yan, eh. Makabyan yung good vibes. Ako tawang-tawa ko, eh. Ay, kasus na buntok din yung anak ka rin, eh. Anak kaya kami. Napon. Nanong pa ng bawal niya, sumbong da ko, karempe ang ari yung, ninano kayo. Di pa kasabihan na rugo, pastor, la, bishop, la. Diba? Ninano ko kanya na. Ay, baka siya buntok. Anak kaya kami. Pero balo ya. Mag-enjoy kami. Na? Hallelujah. Okay. Last po. Sabi dito, what does Joshua, ano yung itinuturo po ng book of Joshua sa atin? Sabi po dito, Joshua led Israel to settle in the promised land. Diba? Maipasok ang mga Israelites na walang ginawa kundi magreklamo. Hika ba naman nung ikang leader? Tapos din kaya mo, wala lang gawa, ano yung bubungbungan da ko? Diba? Kaya yung Joshua, alog na mumilog na promised land. Kasi bubungbungan din nga lang patugot. Para makanin, nung hindi ang abi mo kaya ang gulit mo ikang leader, alalang gawan yung alwa, pintasan da ka. Diba? Alalang gawan yung magreklamo. Buti na mo yung Diyos, matibay ya. Matibay yan o karit kay salita ng Lord. Amen? Sabi dito, Joshua leads Israel to settle in the promised land. The book of Joshua shows us God's faithfulness to His covenant. Etong matindi. To His covenant with the Israelites to bring them into the land He promised to Abraham. Sinabi nga niya eh. Mapapasok na naman tayo, sinabi nga niya eh. Amen? This book points to the importance of covenant obedience before, during, and after God fulfills His, etong matindi, before and after. Amen? Yung sinabi niya, rin-remind niya kay Joshua. Before and after, even in during time. Saan ka pa? Bakit? Sinabi nga niya eh. Sabihan mo sa kanila mo, sinabi nga niya eh. Amen? Pinangako niya nga sa'yo eh. Amen? Before, during, and after. Saan ka pa? Package? Yung kanina, apat na sulok. Mula
dito naman sinabi ni Joshua. Sabi doon, before, during. Ano ka rin ka po? Sana all. Ka mapapasana all. Tapos nalakuan may Lord. Putang ina ka, okay? Tingnan pagdalaan. Kanina may apuntalan. Lord, bakit di paranas sa mukha ko ini? Kamo kayang sabihan ng Lord kanyang kaya ko. O niyang daranasan mo yan. Agagana ka mo ko. Di ba lang naman sa, ay ni Lord, makanya niya Lord. Ala kang damdaman kang Lord. Napaman yung ba? Bakit? Di na nakatamong free will to choose everything. Conclusion niya, pinipanayan niyo. When you start to declare, as for me and my house, we will serve the Lord, we will find ourselves on pathway that invites God's richest blessings. We will enjoy His place, we will enjoy His peace, His power, His presence, and His provision. Even through the darkest days and deepest trials, and we stand before our Lord Jesus Christ, there will be a joy with no regrets. This can help you to start on that journey. Sino po yung gusto doon? Amen. Sabi dito, we will enjoy His promise, His power, His presence, and His provisions. Even though na meron tayong mga pinagdadaanan. Ang sabi niya, we will stand. Sabi dito, our Lord Jesus Christ, to be our source of everything ng buhay natin. Sige, lahat tayo ay tumayo. Pwede nating awitin yan. Kasi kanina nung inawit natin to, parang kulang yung deklarasyon ninyo. Amen. Pag po kinanta nyo yung awitin, tingnan nyo yung mensahe. Amen. Hindi lang basta natin kinakanta. Tingnan nyo yung lyrics, yung mensahe ng kanta. Napakatindi po, very anointed. Itong, sinabi nga niya kakantay pero parang, alayan, datang kaya kayo. Nasabi ng bishop, you need to believe and accept it. Hanggat hindi siya napapangyari sa buhay natin, tutok na ngan. Amen po. Thank you, Lord. Sige. Gawan tayong prayer, hining deklarasyon, hining kanta kayo nina. Gawin tayo, nung makanano tayong i-declare kay Bieta Amini. Thank you, Lord. Sasagana ang buhay ko.
be your word, O God. Let the power of the kingdom, O Lord, be moved, manifest, Lord, to your people right now in the name of Jesus. Lord, sa kaharian mo, normal lang